Ilalagay na nga po natin itong napakainit nating tubig dito sa kaserola. Buksan natin ang gasol. Dito po sa 2 litrong tubig, lalagyan po natin ito ng 1 dakot ng asin or rock salt. Lalagyan ko din po ito ng kaunting mantika. Ayan, napansin ninyo, kumukulo na agad yung tubig. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung tipid tips. Pag po pala kayo ay nagluluto ng pasta, wag na wag nyo pong kakalimutan yung asin. Kalimutan nyo na yung mantika, wag lang po yung asin. Kasi yung asin po yung magbibigay ng lasa sa inyong pasta noodles. So, kalahating kilo ng linguine ideal pasta po yung gagamitin ko sa chicken alfredo pasta. Tapos, ilubog lang po natin dyan sa kumukulong tubig gamit ang ating spaghetti fork. Para pantay po maluto yung ating pasta noodles. Tapos dito naman po sa wok na nabili ko sa TikTok shop, maglalagay lang po ako ng kaunting olive oil. Kaunti lang po kasi lalagyan pa po natin ito ng kaunting unsalted butter. Tapos ilalagay ko na din po yung bawang. Isang buong bawang po na hiniwa ng maliliit. Kaya po pala tinawag siya na Filipino style cooking. Hindi po tayo gagamit ng measuring cup. Hindi rin po tayo gagamit ng measuring spoon. Lahat po tansya-tansya lang. So, wag niyo pong kalimutan haluin yung pasta noodles at baka magkadikit-dikit po sa ilalim. Tunawin lang po natin itong ating butter. Napansin ko, stainless na fried shovel po pala ang gamit ko. Huhugasan ko lang po muna yung aking wooden fried shovel at yun po ang gagamitin ko para hindi po ma-damage itong ating non-stick wok. Pwede rin po kayong gumamit ng silicone type. Yung breast part chicken po, hiniwa ko into cubes yan. Nilagyan ko ng kaunting patis. Saka po natin igigisa sa butter na may olive oil, na mayroong garlic. So, antayin lang po natin maluto yung ating chicken. Haluin ko muna po itong ating noodles para hindi po magkadikit-dikit. So, kung mapapansin niyo po kanina, napakainit po ng tubig na nilagay ko dun sa kaserola. 2 litrong tubig ng mainit na tubig. Yung po, ipinainit ko na po agad sa electric kettle para hindi po masyadong magastos sa LPG o sa gasol kasi napakamahal po ng mga bilihin ngayon. Napakamahal din po ng LPG. Kaya po para mas makatipid kayo, ipainit nyo na po agad yung tubig sa electric kettle kung kayo magluluto ng sinigang or magluluto kayo ng pasta noodles. Tapos ito naman pong chicken ay halu-haluin naman po natin nang sa ganun maluto po yung other side. Para pantay po maluto ang ating chicken meat. Pag nahalo na po natin ng ganyan, yung pasta naman po, haluin din natin nang sa ganun po hindi naman din po magkadikit-dikit. So, from time to time talagang hahaluin po natin yung pasta noodles natin. Tapos, kung napansin ninyo, talagang ako naman po inuhuhugas at the same time nagluluto para konti na lang pong huhugasin ko po mamaya. Yung mga ginamit ko po sa pagluluto. Nalagyan ko po itong chicken ng evap. 1 lata po ng malaking Alaska evap ang nilagay ko. Lalagyan ko din po ito ng asin. Siguro mga tansya-tansya lang po, pero nilagay ko po muna siguro mga 1 kutsara ko siguro ng asin. Pag kulang po sa asin, lagyan nyo ulit mamaya. Pag nasobrahan naman po sa alat, lagyan nyo po ng asukal. Ito naman po ay base sa aking panlasa. So, lalagyan ko din po ito ng parmesan cheese. Kasi chicken alfredo pasta ang ating lulutuin. So, lagyan natin ng parmesan cheese. Mga 1 dakot po ng parmesan cheese ang ating nilagay dito. Tapos, lalagyan ko din po ng basil leaves. Kayo na lang po bahala magtansya kung gaano karaming basil leaves ang ilalagay nyo. Kasi may mga tao po na hindi mahilig sa herbs. At may mga tao naman po na mahilig po sa herbs. Kasi nagbibigay po kasi ng aroma yung basil leaves.
So, okay naman po yung lasa, yung alat sa akin. Kaya lalagyan ko na po ito ng Nestle cream. Kalahating Nestle cream lang po yung nilagay ko at halu-haluin lang po natin. Sakto na po yung alat sa akin kaya hindi ko na po ito nilagyan ng asukal. Ilalagay ko na po yung pasta. Hindi ko na po kailangan i-drain yung pasta kasi hindi pa po siya ganun kaluto. Dito na po natin siya lulutuin sa chicken alfredo sauce para ma-absorb din po ng pasta natin yung sauce na ginawa natin. So, instead na 10 to 12 minutes na nakalagay dun sa wrapper, 9 minutes lang po yung pagkakaluto ko dun sa pasta noodles. Nilipat ko na po dito sa pasta sauce. Dito sa chicken alfredo sauce. Transfer lang po natin yung noodles. Side ko naman na po. Wala lang natirang noodles dun sa kaldero. Halu-haluin nyo lang po para pantay po ma-distribute yung lasa dun sa mga noodles natin. At hayain nyo lang pong kumulo yan. So, dito po kasi sa amin, pag kami magluluto, ini-estimate lang po namin. Pag nasobrahan sa alat, lagyan ng asukal. Pag sakto lang naman, okay na kahit walang asukal. Yung texture ng pasta, ayoko kasi ng overcook. So, mamaya, i-check ko kung okay na ba yung texture ng ating pasta. Kasi kung firm na yung ating pasta, depende po yan sa inyo. Okay? Kasi kailangan kong malaman din, kaya kukuha ko ng isang piraso muna. So, okay naman na sa akin yung texture ng pasta. Inform ko din po pala kayo na pag kayo po ay may inaasahang mga bisita, huwag niyo po muna tatanggalin sa pinaglulutuan. Patayin niyo lang po yung gasol. Tapos, hayaan nyo lang pong maluto yung inyong pasta. Kasi i-absorb po ng pasta yung sauce ninyo. So, ma-overcook po siya. So, kung firm na po yung inyong noodles, patayin nyo na po yung gasol. Tapos, pag nandyan na po yung bisita ninyo, saka nyo po siya i-transfer sa serving dish para mainit pa po yung pasta at saka hindi po magdadry. Maraming salamat. Bye!